Ito ang tinatawag na Devil Python, isang legendary level 21 na halimaw. Sa sobrang lakas ng dagundong nito ay umabot ito hanggang sa labas ng kuweba, kung saan doon ay nakita nila Tina ang pagguho ng pasukan ng kuweba at natrap ang lahat ng nasa loob. Buti na lamang ay naalala ni Tina na may kinabit siyang maliit na kamera sa helmet ni Komatsu, kaya agad niyang kinuha ang kanyang laptop upang suriin kung anong nangyayari sa loob. Ngunit pagbukas niya ng footage ay bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaki, at doon nila nalaman na may dumukot pala kay Komatsu. Samantala, nagsimula ng atakihin sina Toriko ng halimaw at bumubuga pa ito ng nakakaagnas na asido. Habang balak tunawin ng halimaw si Toriko gamit ang asido, pinalaki ni Toriko ang kanyang katawan upang siya ay makawala at maiwasan ito. Muling ginamit ni Toriko ang kanyang special technique at pinutol niya ang isang braso ng halimaw, ngunit agad din itong tumubo at gumanti ng isang suntok sa kanya. Habang napagtanto ni Coco na nahihirapan si Toriko na makita ang mga pag-atake ng halimaw dahil sa madilim na paligid, muli namang bumangon si Toriko at desidido siyang talunin ang halimaw upang kainin ito. Iminungkahi ni Coco na siya na lamang ang lalaban sa halimaw dahil mas nakakakita siya sa kadiliman, habang hiniling niya kay Toriko na hanapin si Komatsu. Ngunit alam ni Toriko na magiging ayos lamang si Komatsu, at nagpa siya muna siyang tulungan muna si Coco dahil alam niyang hindi rin ito kakayanin ng halimaw ng mag-isa. Samantala, balak ng dumukot kay Komatsu na gamitin siyang bilang pain sa mga halimaw upang madali nitong mahuhuli ang popper whale. Si Tina naman na nakikita ang nangyayari kay Komatsu ay hindi mapalagay kung ano ang kaya niyang maitulong. Kaya naman kinuha niya ang lahat ng tsokolate sa kanyang bag at walang tigil ang mga itong kinain upang maging alerto ang kanyang pag-iisip. Sa kabilang banda ay inilabas na nina Toriko at Coco ang kanilang mga nakakakilabot na aura, ngunit tila walang epekto ang kanilang karaniwang paraan ng pananakot sa Devil Python. Hindi rin gaanong umepekto ang kutsilyo ni Toriko sa katawan ng halimaw, at maging ang laso ni Coco ay iniwasan lamang nito habang bumubuga pa ng asido mula sa mga buhok. Gayunpaman ay may natuklasan si Coco kung saan nakita niya na mayroon palang mga espesyal na visual organs ang halimaw na ginagamit nito upang maramdaman ang paligid, kaya kung masisira nila ang tatlong nasa ulo ng halimaw ay maaari nilang mapahina ito. Nang marinig ito ni Toriko ay ipinahayag niyang sakto ito dahil mayroon siyang inihahandang lihim na teknik, kaya hiniling niya kay Coco na abalahin muna nito ang halimaw. Doon ay tinipon ni Toriko ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang braso habang sumugod na si Coco at pinakawalan ang kanyang lason sa mga pandamang organ ng halimaw at binulag ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagawa pa rin siyang mahawakan ng halimaw at napagtanto niyang marami pa pala itong pandamang organs na ikinubli ng halimaw. Isang direktang asido ang ibinuga sa kanya ng halimaw, ngunit dahil binalot niya ang kanyang katawan ng lason sa huling sandali ay walang epekto sa kanya ito. Kaya naman ginamit ng halimaw ang mga buhok nito upang direktang magpasok ng lason sa katawan ni Coco, na labis na ipinag-alala ni Toriko. Ngunit hindi sumuko si Coco at ginamit niya ang daan-daang antibodies sa kanyang katawan upang lumikha ng panlaban sa lason ng halimaw, kaya nang magtagumpay siya ay itinurok naman niya ang sariling antibodies sa halimaw, na labis na nakaapekto rito. Sa mismong sandali namang iyon ay naipon na ni Toriko ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso, na 2 beses ang laki sa normal nito. Sa isang malakas na sigaw ay pinakawalan ni Toriko ang isang napakalakas na suntok na may 5 beses ang lakas, kung saan tumilapon ang halimaw sa kisame ng kuweba at nagawa nila itong matalo. Matapos ang laban ay kinatay ni Toriko ang halimaw upang gawing sangkap sa pagluluto, ngunit napapaisip siya kung paano nila ito mabibitbit pa uwi. Nais sana ni Coco na unahin muna nilang hanapin si Komatsu, ngunit muling pinaalala rito ni Toriko na magiging ayos lamang si Komatsu dahil binigyan niya pala ito ng isang lihim na sandata. Samantala, pareho namang namutla sa takot sina Komatsu at ang dumukot sa kanya dahil nakasalubong pala nila ang isa pang Devil Python. Agad na inihagis ng lalaki si Komatsu patungo sa halimaw at tumakbo palayo, ngunit nakasalubong nito ang mga higanteng ipis at siya ay kinain ng buo. Mabilis na kinuha ni Komatsu ang sandata na ibinigay sa kanya ni Toriko, kung saan isa itong espesyal na paputok na ginawa upang takutin ang mga halimaw, ngunit mahigpit sa kanyang bili ni Toriko na takpan niya ang kanyang mga tainga bago ito gamitin. Ngunit sa sobra niyang pagkataranta ay nabitawan niya ang mga earplug, kaya naman wala na siyang magagawa kundi sindihan na lamang ang mga paputok. Pagsugod ng halimaw ay inactivate ni Komatsu ang paputok at isang napakalakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba na agad na narinig ni Toriko. Si Komatsu ay halos mawala ng buhay dahil sa tindi ng lakas nito, habang ang halimaw naman ay hindi man lang natinag at handa na siyang kainin.
Ngunit bago pa man mangyari yon ay biglang napadaan ang matandang lalaki na humingi sa kanila ng alak noong nasa tren sila, habang sa mga sumunod na nangyari ay nadatna na lamang ni Toriko na ayos lamang si Komatsu. Masaya si Komatsu na muling makita si Toriko at ikinwento niya na isang higanteng matanda ang nagligtas sa kanya mula sa Devil Python, kung saan nang marinig ito ni Koko ay tila alam na niya kung sino ang tinutukoy ni Komatsu. Lumalabas na sa sandaling kakainin na ng halimaw si Komatsu ay biglang nagbago ng anyo ang matanda at naging isang higante, at sa isang strike lamang ng dekuryente nitong sandata ay napatay agad nito ang halimaw. Nang lapitan ng matanda si Komatsu ay napagtanto niyang halos tumigil sa pagtibok ang puso nito, habang napansin niya ring nabasag ang eardrum. Dahil doon ay muli niyang pinatibok ang puso ni Komatsu at muling binuo ang eardrum nito, kung saan ito ang kanyang kabayaran sa pagbibigay nila ng alak sa kanya. Pagmulat ni Komatsu ay bumungad sa kanya ang malaking mukha ng matanda at siya ay napatakbo sa takot, ngunit doon niya lamang napagtanto na marahil ito ang nagligtas sa kanya at hindi na niya nagawang magpasalamat. Mabilis na napagtanto ni Toriko at Koko na ang matandang iyon ay walang iba kundi ang Knocking Master na si Jiro, ang maalamat na gourmet hunter. Ang kanyang grand menu ay binubuo ng mga dakilang sangkap na halos karamihan ng tao sa mundo ay hindi pa ang mga ito natitikman. Ibinunyag ni Toriko na nakasabay pa nga nila ito sa tren kanina, na halos hindi makapaniwala si Komatsu dahil ang lasenggero palang iyon ay isa palang alamat. Nang ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad, doon ay nakahinga na ng maluwag si Tina nang malaman niyang ligtas ang lahat, habang muling kinuha naman ni Komatsu ang ibinigay niyang helmet. Makalipas ang ilang sandali ay sa wakas ay narating na nila ang dulo ng kuweba, kung saan nagtitipon ng mga popper whale upang magparami. Pagdive ni Toriko at Koko sa ilalim ng dagat, agad nilang namataan ang tila isang napakalaking popper whale. Ngunit nang pagmasdan nila ito ng mabuti, napagtanto nilang isa pala itong napakalaking pangkat ng mga popper whale na magkakasabay na lumalangoy. Sa sobrang excited ni Toriko ay agad siyang nanghuli ng mga ito, ngunit sa kasamaang palad ay nagulat ang mga isda at agad na naglabas ng lason sa kanilang katawan. Dahil doon ay agad na nakaisip ng paraan si Koko, kung saan itinago niya ang kanyang presensya upang makalapit siya ng tahimik sa mga isda, habang gamit naman ang knock-on gun ay mabilis niyang pinaparalisa ang popper whale bago pa ito maglabas ng lason. Nang makita ito ni Toriko ay agad niyang ginaya ang pamamaraan ni Koko, ngunit sa halip na gumamit ng knock-on gun ay daliri lamang ang kanyang ginamit upang maparalisa ang popper whale. Maya-maya pa ay lumutang na sila at nakahuli sila ng 10 popper whale, samantala ang matandang si Jiro naman ay mas maraming nahuli kaysa sa kanila. Ngunit nang tatanggalin na ni Koko ang poison gland ng isa sa mga isda ay hindi niya sinasadyang tamaan ito, na naging dahilan upang kumalat ang lason. Inamin ni Koko na pagod na ang kanyang mga kamay dahil sa mga nangyaring laban, kaya naman nagpa siya siyang humingi ng tulong kay Komatsu. Subalit kailangan maging maingat dahil kapag nagkamali si Komatsu ay hindi na sila muling makakahuli pa ng kapalit dahil tapos na ang pangingitlog ng mga popper whale at bumalik na ang mga ito sa ikailaliman ng dagat. Ngunit habang inihahanda ni Komatsu ang kanyang mga kagamitan, ipinakita naman na may isang misteryosong nilalang ang papalapit sa kanila. Mula sa gabay ni Koko, sinimulan na ni Komatsu ang maselang operasyon na nangangailangan ng maingat na galaw, na tila pakiramdam niya ay nagdi-deactivate siya ng bomba. Sa kasamaang palad ay nagkamali si Komatsu at isa-isa niyang nasira ang iba pa, hanggang sa isa na lamang ang natira. Dahil doon ay nakasalalay na kay Komatsu ang pag-asa nilang tatlo na matikman ang masarap na isda, kaya naman buong lakas niyang itinoon ang kanyang konsentrasyon rito, at sa wakas ay matagumpay niyang natanggal ang poison gland ng popper whale. Agad na nagsaya ang lahat dahil sa tagumpay ni Komatsu, habang nagkulay ginto naman ang isda, patunay na pwede itong kainin. Ginawa nilang sashimi ang popper whale at sabay-sabay silang kumain, kung saan sa isang subo pa lamang ay nalasahan kaagad ni Toriko ang malinamnam nitong lasa, at nagawa din nitong tamnan ang mga nawalang enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos nilang kumain at habang naghahanda na silang umalis, biglang lumitaw sa tubig ang isang kakaibang nilalang, na agad na naramdaman ni Toriko at Koko ang nakapalibot ritong nakakatakot na aura, kaya agad silang naging alerto at naghanda para sa laban. Ngunit hindi sila pinansin ng nilalang at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad habang dala-dala ang mga nahuli nitong isda. Mabilis din itong nakalabas sa saradong bungangan ng kuweba, habang nilampasan lang din ito ang nanginginig sa takot na si Tina. Habang napapaisip si Toriko kung ano ang nilalang na iyon, binanggit ni Koko na nararamdaman niya na ang nilalang o bagay na iyon ay hindi isang buhay na nilalang. Nang makalabas na ang tatlo sa kuweba, doon ay agad nilang kinamusta si Tina habang napansin nilang madaming gourmet hunter ang nakahandusay at naisip na marahil ang misteryosong nilalang ang may kakagawan nito.
Ilang sandali lamang ay dumating na si Kiss upang sunduin si Coco habang dumating na rin ang mga helicopter na susundo kina Toriko at Komatsu. Nagpa siya na si Coco na maunang umalis at nagpaalam siya sa lahat. Pagbalik ni Tina sa pinagtatrabahuhan niyang TV network, doon ay agad siyang sinuspinde sa trabaho dahil kumilos siya ng walang pahintulot ng kumpanya at pumasok pa siya sa biotop ng IGO ng palihim, kung saan walang nagawa roon si Tina kundi tanggapin ang kanyang suspension. Speaking of IGO, nagsagawa ng emergency meeting ang mga pinuno ng organisasyon dahil maraming ecological preserve na nasa kanilang pangangalaga ang sabay-sabay na nawala at inatake. Habang pinaniniwalaan nilang ang nilalang na ito ang salarin, agad na nagpa siya ang direktor na humingi ng tulong mula sa Four Heavenly Kings. Agad nilang ipinasundo si Toriko na walang kahirap-hirap na sinubo ang isang napakalaking hamburger na ikinagulat naman ni Komatsu. Doon ibinigay ni Johannes ang magiging sunod na trabaho ni Toriko at nais ng IGO na hulihin nila ang tinatawag na Regal Mammoth. Ayon sa alamat, ang lahat ng parte ng karne ng Regal Mammoth ay maituturing na pinakamasarap na uri ng karne sa buong mundo, kaya naman nakilala ito sa tawag na jewel meat. Gayunpaman, matatagpuan na lamang ang hayop sa pinakamalaking ecological preserve ng IGO, isang malaking isla na may lawak na 500,000 kilometro na tinatawag na Biotop No. 1. Samantala, habang hindi makapaniwala si Tina sa kanyang suspension, biglang dumating ang isang empleyado na may dalang chismis tungkol sa panibagong kaganapan sa Biotop No. 1 ng IGO. Nang maamoy ni Tina ang posibilidad ng isang malaking balita, agad siyang kumilos kahit alam niyang suspendido pa siya. Nang makarating na sila Toriko sa isla, bumungad sa kanila ang pinakamalaking produksyon ng pagkain sa buong mundo, kung saan nagulat si Komatsu dahil maraming sangkap roon ang hindi pa niya kailanman nakikita. Sumakay sila sa elevator upang makipagkita sa direktor ng pasilidad na pinaniniwala ang ikatlo sa pinakamataas na tao sa buong bansa bukod sa bise at presidente. Pagkarating nila sa basement ay nadaanan nila ang lugar kung saan binubuhay at pinararami ang mga hayop na matagal nang naglaho sa mundo. Ngunit habang naglalakad si Komatsu ay may isang higanteng alimango ang nakatakas mula sa kulungan nito, subalit nang makita nito ang isang kalbo sa harapan ay agad itong bumalik sa kulungan sa sobrang takot. Siya pala ang direktor ng pasilidad na nagngangalang Mansom na masayang makita muli si Toriko at ipinaliwanag ang tunay na sitwasyon. Ipinaliwanag nito na may isang lihim na organisasyon na tinatawag na Gourmet Corp na naghahanda ng kumilos at ang target nila ay ang Regal Mammoth. Ang Gourmet Corp ay isang organisasyong nabuo upang kontrolin ang lahat ng pinagkukunan ng pagkain sa mundo, kung saan ibinunyag ni Mansom na ang misteryosong nilalang na nakita ni Toriko nung nanghuhuli sila ng Popper Whale ay isa palang combat robot ng Gourmet Corp na tinatawag na GT Robo. Isang malakas na hiyawan naman ang bigla nilang narinig, kaya naman nagpa siya si Mansom na ipakita sa kanila ang tinatawag na Gourmet Arena. Ang arena ay isang lugar kung saan pinaglalaban ng IGO ang mga malalakas na halimaw para sa mayayamang manonood at ang lahat ng perang kinikita mula sa pustahan ay ginagamit upang tumulong sa mga bansang mahihirap. Habang umupo na silang tatlo upang manood, makikita namang lihim na nakapasok roon si Tina. Swerte ni Tina dahil may espesyal na laban pala ngayon ang Gourmet Arena kung saan sabay-sabay na pinakawalan sa arena ang iba't ibang mababangis na halimaw. Ngunit sinabi ni Mansom na hindi pa iyon ang pangunahing atraksyon ngayong araw dahil inanunsyo niya na lalaban rin rito ang maalamat na Battle Wolf. Sa sandaling iyon ay agad na naging interesado si Toriko at labis siyang napatitig sa pagkamangha. Ikwento ni Mansom kay Komatsu na noong sinaunang panahon, may mga ipinanganak sa mundo na demonyong halimaw na nilalamon ang mga ecosystem at nagdudulot ng pagkasira ng buhay sa iba't ibang kontinente. Ngunit nang tangkain ng mga itong sakupin ang teritoryo ng Battle Wolf, doon ay tuluyan ang mga itong nalipol sa mundo at walang binatbat sa maalamat na lobo. Bagamat ipinahayag ni Mansom na isa na lamang clone ng Battle Wolf ang nakatayo ngayon sa kanilang harapan, pansin pa rin ni Toriko na malayo pa rin ang agwat ng lakas nito sa iba pang halimaw dahil natatakot ang mga ito. Habang mayroon pa palang isa pang halimaw ang dapat na lumabas at ito ang Devil Python, biglang tumawag kay Mansom ang Beast Tamer ng arena upang ipaalam na may problema sa system. Subalit nang malaman ni Rin na naroon ang crush niyang si Toriko, nakalimutan na niyang ayusin ang system ng arena dahil sa excitement at nagsimulang kumalat sa arena ang malaking dosage ng espesyal na gas na ginagawang agresibo ang mga hayop upang lumaban. Ngunit nang sabay-sabay na inatake ng ibang halimaw ang Battle Wolf, kapansin-pansin na hindi ito lumalaban at agad na napansin ni Toriko na may mali. Kaya agad siyang tumalon sa arena at sinuntok ang isang halimaw upang iligtas ang Battle Wolf.
Doon ay agad na naghiyawan ang lahat ng manonood nang makita ang sikat na gourmet hunter sa loob ng arena, kung saan mayroon pang naglagay ng pusta sa kanyang pangalan at nais siya ang manalo sa laban. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.